Ito ang aktual na footage na magpapakita kung gaano nga ba kalawak ang beach kung saan nalunod sina Rene at Divine at kung gaano ba talaga ito kalayo sa highway. Kung ating matatandaan, sinabi ng rescue team leader na around 10 to 15 minutes lang nandoon na sa ospital si Rene dahil malapit lang daw ang ospital sa beach kung saan siya nalunod. Pina-stop ko po yung CPR kasi ang gusto ko pong mangyari, habang sini-CPR po siya, gusto ko po i-transport na po si Butterbone niya sa pinakamalapit pong ospital. Kasi malapit lang naman po yung ospital sa amin. Around 10 to 15 minutes po nandun na po. Posibleng mabilis ngang marating ang ospital sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Pero ang pinakamalaking tanong ng mga netizens, paano ang oras na kinain habang binabagtas ang looban at sulok ng resort palabas pa lang sa highway? Tingnan niyong mabuti ang aktual na footage na ito. Hindi ito tabi ng kalsada, napakalayo. Ang bawat minutong nawala sa pagpasok at paglabas sa sulok na iyon ay napakalaga para sana sa buhay ni Rene at Divine. Panoorin natin ang buong video na ito dahil pati ang ilalim ng dagat kung saan nalunod si Rene at Divine ay sinisid at sinusuri ng netizen. Marami kasi ang may haka-haka na baka sa bato ng dagat nakuha ni Rene ang mga pasa sa katawan. Kaya naman, para mahinto ang mga haka-haka at mga katanungan, sinisid ng lifeguard na mas kinilalang bilang si Bus Batikan ang mismong spot kung saan sila nalunod. Dito makikita natin na malinaw pa sa sikat ng araw na purong pinong buhangin lang ang nasa ilalim ng dagat, walang matatalim na bato at walang malalaking harang. So ayun guys, no, denied nga natin yung seabed nila kung may bato ba dyan, wala. Nakita natin sobrang pino ng buhangin, napakapino. Kung gaano kapino dito, mas pino pa doon sa may tubigan niya sa ilalim. Tapos doon sa nagtatanong kung pwede daw ba magkapasa si Rene kung nalunod lang, nasagot ko na yan, no? In-explain ko kung nagkapasa ka dahil sa pag-rescue mo, halimbawa wala kang enough knowledge, sinasabi ko nga hindi kompleto yung knowledge mo about sa water rescue, sinabi ko doon na hindi lang pasa, pwede ka magkabali. Pero in-explain ko rin, kung magkakapasa ka man dahil sa pagliligtas mo, puro pangharap lang. Kasi common sense lang naman yan eh. So, papalag yung rescue mo, magkakapasa ka rito. Pero kung ang pasa mo sa likod, mahirap kasi paniwalaan. Ako as a water rescuer, mahirap pa paniwalaan na magkapasa ka sa likod. Kasi alam nga naman pag ganyan ka, di ba? Yun yung sinasabi kong common sense. Kasi pasa, kalmot sa mukha, normal yan. Wala ka talagang alam, hindi lang pasa, minsan balik pa ng kamay kasi pag na-arm wrestling ka na nalunod, napakalakas niyan. So ito boss yung drone footage, sa gusto makakita, sabi nila drone footage ko daw kung talagang gaano kalawak na abandonadong lupa. O ito yon mga boss, no, wala siyang cut, di ko na kinat siya para makita nyo yung unang drone footage na lumabas kung saan nakasakay sa spine board si Rene at saka tinagilid na sumuka. Makikita nyo yung background ng video doon is yung nyug na maliliit. O ito yon, yung nyug na maliliit. Tapos kung saan malapit na hotel na hindi pa nag-open, ito hindi pa kasi ito nag-open tong hotel na to hotel or resort, basta yon, may establishment siya na may blue sa gilid, diba? Makikita niyo may blue sa gilid. Ikot ko lang mga boss yung drone. So ayan, yung mga punong maliliit na niyog. Tapos sa left side yung hindi pa nag-ooperate na hotel or resort. Makikita niyo sa original na lumabas na drone footage na may malapit na resort na wala ngang lifeguard kasi hindi pa sila nag-open. Ongoing construction pa lang yan. Makikita nyo dyan, ilalayo natin ito ng ilalayo para kitang kita yung aerial view. So dyan yun, makikita nyo dyan sa background sa video yung may blue, may building na maliit. Tapos sa kung saan yung building na maraming blue, doon sila naka-check-in. So ito, pabalagbag na natin yung kuha natin para medyo malaki. Yan yung background na yan, yung mga nyug na maliliit, di ba? Nandun nakatayo si Kiefer ba yun, yung naka yellow green na short nung time na yung original footage yun, sinasabi natin. Marami kasi nagsasabi na daw malapit lang daw sa resort. Kayo nang humusga kung malapit lang ba sa resort. At ang mga resort dito is layo-layo. Yan nyo, diba, hindi pa nakikita yung blue na resort. Papunta pa lang tayo doon sa resort kung saan sila naka-check-in. So ayan, hindi natin kinat para makita talaga yung time travel. Ito yon, dito sila naka-check-in. Tapos sa bandang baba, doon sila na-recover. Ayun, tapos kukunan ko rin dyan para makita nyo yung seabed kung may bato ba talaga kasi sa 300 makikita
300 meter altitude, makikita pa rin kung saan yung batuhan, pero wala tayong makitang batuhan. Tapos yung pasilidad nila, kita nyo may basketball court, may swimming pool. Ayan, mamaya papakita din natin yung dalawang lifeguard house nila na ayan, yung dalawang puti na yan, lifeguard house yan. Pero yun nga, base dun sa distansya, kahit naka-duty yung lifeguard nila dyan, hindi na makikita kung ano yung nangyayari kasi napakalayo niyan. Kayo na ang humusga kung tama ba o mali yung drone distance ko, kasi lumabas sa drone distance ko yan is almost 1 kilometer. So papaikot natin para makita nyo na layo-layo yung mga resort dito. So yun, ayun yung pinakamalapit na resort. Ayan. At doon banda na recover yung dalawang Ateneo player. Base yan sa mga testimony ng mga lokal dyan, at saka base rin yan sa original na lumabas na drone footage nila ha. Yung drone footage mismo ng actual rescue, mayroong lumabas niyan, at makikita nyo doon kung ano yung background nila. So kayo nang bahala dyan, kasi sa mga report contradict doon sa opinion ko. Pero yung opinion ko kasi may basis, no? Pinaliparan natin ng drone. Pag pinaliparan mo kasi ng drone yan, may altitude and distance. So mabilis mo na makikita kung gaano kalayo. Tapos ito naman yung sinasabi nila kung magkakapasa pag nalunod ka na ihampas. Base din dito sa drone footage ko, no? Wala akong makitang batuhan. Nung dinive ko yan, yung ilalim ng seabed na yan, ang pinakamalaking bato na nakita ko is yung laki ng butil ng mais. At bibihira pa. Siguro sa lawak na yan, baka hindi ka makaka 10 piraso. So ito yon, makikita nyo naman kung gaano kalayo yung distansya. Base kasi sa drone ko is mahigit kalahating kilometro or less than 1 kilometer. Maraming nag-iiyakan nun, pero kayo nang humusga yan kung gaano kalapit. Tapos kung gaano kalayo siya sa kabayanan, ayan din, ayun yung kabayanan niya. Ayan, itur ko na lang kayo guys. Kayo na ang humusga kung anong itsura. So ayan, no? Kahit anong ikot natin, wala tayong makitang batuhan. Pero inactual natin yan, ano? Nag-dive tayo dyan. Wala talagang batuhan yan. Yung barangay Lipit, barangay Lubot, hanggang doon sa Baler. So wala tayong nakitang batuhan. Ganyan talaga dyan. Black Margaha ang buhangin nila dyan. So doon sa Black Margaha pala, buhangin yon, pero hindi siya pure metal, pero mayaman siya sa metallic element, no? Kagaya ng iron, kaya siya namamagnet. So ipapamagnet ko yan. May video ako dyan na minamagnet ko yung mga buhangin nila. Namamagnet yan yung buhangin nila. Itong lugar pala nila na to guys, hindi gano'n pa siyang crowded, kaya kung may team building maganda to, magandang team building to. Kumbaga naka-isolate kayo talaga sa city. Hindi lang talaga na-manage yung risk, tsaka hindi sila nag-threat and risk assessment kasi. Kaya hindi nila nalapatan ng precautionary measure yung active threat. So nasabi ko nga dito, no, kapag malakas ang alon, sumasabay ang current, channelized rip current, and then kapag wala naman yung alon, bumababa yung mga jellyfish. So dalawa yung pwede mong i-consider dito, yung rip current tsaka yung mga jellyfish. Ito pong aerial view na to sa Dinijawan po to, dyan po sa barangay na yan, dyan po ako dumuduty as lifeguard. So gusto ko lang ipakita kasi dyan yung mga bato na kahit malayo po yung drone ko dyan, kahit nasa 300 meter altitude, dahil naka 4K to 120 ang resolution po ng camera ko, is kita po yan. Kahit nasa 40 feet ang lalim, kita po yung bato, kita yung mga lumot na patay sa ilalim, yung parang mga damo. Yun po. Doon po sa Lipit, wala po tayong makitang ganyan. At kung may pating man, makikita din natin yan sa ganyan taas. Kung may pating na lalapit, makikita. Kasi dati nung nasa private protection pa tayo, ayan, pag may mga VIP nagsisurf, nililiparan natin sa taas para if ever may shark attack, kasi yung mga foreigner sa ibang bansa may mga shark attack, pero dito sa Pilipinas wala namang shark attack dito sa surfing area. Hindi naman kagaya ng ibang bansa na makikita nyo maraming shark attack sa mga surfer. Pero ito, gusto ko lang ipakita dito na kitang-kita ng drone kung ano yung nasa ilalim. Kaya doon sa Lipit, Lubot, pinaliparan ko yung barangay na yon, wala tayong nakitang
ganyan, wala tayong nakitang bato, wala tayong nakitang bahura. So, kayo nang bahalang humusga. Kung napanood nyo ng buo ang buong video, ano ang inyong opinion sa usaping ito? Sa layo ng resort palabas sa highway, kung nagkaroon lang sana ng agarang CPR at tamang first aid sa dalampasigan, nahahabol pa kaya ang buhay ni Rene at Divine? At naniniwala ba kayo na aksidente lang ang lahat o may tinatagong katotohanan sa likod ng mga pasa ni Rene? Pakomento ang iyong saloobin at pananaw sa ibaba. Salamat!